if you kill the environment, it's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. Yeah. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it back. Habang binabaha na naman ang bansa at sinisisi ang walang habas na pagmimina at quarrying, muling naaalala ng mga Pilipino ang dating DENR Secretary na si Gina Lopez. At ngayong nakikita natin ang epekto ng kapabayaan sa kalikasan, malinaw na tama siya sa lahat ng kanyang babala. Noong 2016, hinirang siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Hindi siya politiko, kundi isang tunay na tagapagtanggol ng kalikasan. Bago pa man siya pumasok sa gobyerno, nakilala siya bilang pinuno ng ABS-CBN Foundation at tagapagsulong ng Bantay Kalikasan na nagpanumbalik ng La Mesa Watershed at naglinis sa Ilog Pasig. Pag-upo niya sa DENR, agad niyang nilabanan ang malalaking kumpanya ng pagmimina. Ipinagawa niya ang isang pambansang audit ng mga minahan at natuklasang maraming lumalabag sa batas. Kaya ipinag-utos niya ang pagsasara o pagsuspinde sa 28 minahan at ang pagkansela ng 75 mining contracts. Mahigpit niyang sinabi na walang negosyong dapat magpatuloy kung winawasak nito ang kalikasan. Ipinagbawal din niya ang open pit mining at inatasan ang mga kumpanya na maglagay ng 2 milyong piso kada ektarya ng nasirang lupa para sa rehabilitasyon. Pero galit ang isinukli ng mga mining tycoon at politikong may koneksyon sa kanila. Sa Commission on Appointments, pinabagsak siya ng mga opisyal na may interes sa pagmimina. Noong May 3, 2017, tinanggihan ang kanyang kumpirmasyon, 16 laban sa 8. Umalis si Lopez na nakangiti pero halatang masakit. Sinabi niyang hindi pera o posisyon ang dahilan ng kanyang laban, kundi ang kapakanan ng mga Pilipino at ng kalikasan. Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. Yeah. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it back. Pagkatapos niyang matanggal, unti-unting binawi ang lahat ng kanyang reforma. Ibinalik ang open pit mining at muling nagpatuloy ang mga minang isinara niya. Ngayon, habang patuloy ang pagbaha, pagkasira ng bundok, at pagkalason ng mga ilog, nararanasan natin ang babala ni Gina Lopez. Ang trahedyang gusto niyang pigilan, nangyayari na ngayon sa ating harapan. Tama si Gina Lopez, hindi siya nagkamali. Pinaglaban niya ang kalikasan habang ang iba ay pinili ang pera. Kung pinakinggan lang siya noon, baka hindi ganito kalala ang dinaranas ng bansa ngayon.